kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at pumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi sa NQCI. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi in NQCI. We offer solution sa NQCI. Pangarap mo ay posible. NQCI, pangarap mo ay posible. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumasa inyo po ang programang NQ Mustahan ngayon pong araw ng Huwebes, August 18, 2022. Ako po si RJ Caruncho. Magandang umaga po sa lahat ng mga estudyante, magulang, sa mga enrolled na at mag-e-enroll pa lamang sa NQCI. Kayo po ay aming binabati, kinukumusta ngayong Huwebes ng umaga. At sana po ay samahan ninyo kami sa loob ng 60 minutong kumustahan May sabing dito po sa Northern Quezon College Incorporated. Ito po ang ikalawang episode ng NQ Mustahan. nanggaling din dito. Umere po yung first episode noong August 11 na kung saan nakasama po natin sina Sir Lionel, Ma'am Judy Ann, and Ma'am Cara. Kung saan ay tinalakay po yung tungkol sa mga strands ng senior high school. Ngayon din yung mga courses offered sa college ng NQCI at yung pong tungkol sa scholarship programs, yung internal at saka po external. Tara na, sumama ka sa NQ tayong pupunta. Ngayon pong umaga ay panibagong set Ulan na naman. ng mga guests ang ating makakasama Yung pa, para po patuloy pa rin nating pag-usapan sabing tapos na. ang mga courses offered, yung strands sa senior high school particularly. Yan po ang ating magiging direksyon ng usapan ngayong umaga. So professional. Kaya po sa mga, again, mga magulang, mga estudyante, mga kabataan, sana po samahan ninyo kami. Isang oras lamang po ito, buksan ng radyo o kaya naman tumutok po sa Facebook Live sa 92.7 Spirit FM Infanta FB page. At pwede rin pong mapanood sa official Facebook ng Northern Quezon College Incorporated. Huwag kang mag-alala. 6 minutes after Yung pa, 11 o'clock ng umaga. sinong may At sa punto pong ito, hayaan nyo na pabatiin na natin ang ating mga kasama dito sa studio. Unahin natin sundalo. ang senior high school principal na si Sir Lionel Borrello. Sir Lionel, once again, good morning and welcome. Yes, Kuya RJ, magandang umagang muli sa iyo at sa atin pong mga tagapakinig. At sa ngalan po ng presidente ng ating paaralan, Ricardo Makasaid III, ay hayaan niyo pong batiin ko rin ang atin pong mga newly elected saka re-elected Board of Trustees po ng paaralan natin nitong nakaraang August 15. Iyan po ay sa katauhan ng ating chairman, si Sir Alan Borrello, at ating vice chairman si Sir Ronald Orejola, at ang kanila po mga membro si Sir Alejo Romantico, si Ma'am Emily Burgo, si Ma'am Lala Flores, si Sir June Gusilatar, si Ma'am Presentacion Pojeda, sino pa ba? Si Ma'am Dorina Palispis, at may nalimutan pa ba ako, Ma'am? Si Ma'am Abila mula sa Caselco, and para may isa pa, baka magalit sa atin kapag hindi natin nabanggit. Anyway, sila po ay binubuo ng 10 Board of Trustees. At nais ko na din kunin yung pagkakataon para batiin yung ating mga kaguruan mula sa Senior High School Department, kung saan busy ngayon sila, Kuya RJ, sa pagpe-prepare, pagpe-print, saka pagsusort ng ating mga module na ibibigay natin sa ating mga senior high school student kayong susunod na linggo. At syempre, binabati ko rin yung aking mga pamilya mula dyan sa Katambungan, Borrello family, and dyan naman sa
General Nakar, Antay na Family. Siyempre ang aking asawa, na si Ma'am Lian at ang aking dalawang anak. At idagdag ko na din, Kuya RJ, yung aking mga kasama na player sa Barangay Katambungan, yung tinatawag namin yung team namin na Batang Crossing Old Star kasi Old Star na, matatanda na. Congratulations sa una nating talo. Babawi na lang tayo next game. Yes. Bawi next game. Alright, so yan po si Sir Lionel. At kasama rin natin si Ma'am Nancy Honyosa, ang Senior High School Secretary. Ma'am Nancy, good morning po. Ayan, once again, a blessed day to everyone. Yours truly, Ma'am Nancy Ohonyosa, the Senior High School Secretary. And if I may, Kuya RJ, Sure, ma'am. I would love to greet my family there. Sa General Nakar po, nanay na nakikinig, ang akin po mga kaibigan na nakikinig din at ang akin po mga co-teacher na busy-busy nga po talaga sa aming module production. At syempre, ang atin po mga estudyante at viewers na nanonood at sumusubaybay ngayon. Magandang umaga po. Ayan, si Ma'am Nancy at ganon din si Ma'am Chenny Coronacion. Kasama natin, siya po ang Learners Information System Coordinator. Ma'am Chenny, magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po, Kuya RJ. Hello po sa lahat. Magandang umaga po. Ako po si Chinny Ann Coronacion. Nasabi nga po ni Kuya na ako po yung Learners Information System and also ako din po ay Registrar's Clerk po sa NQCI. And binabati ko po ang ating mga parents and students na nakikinig sa kanilang mga tahanan. And also po, binabati ko din po ang faculty and staff ng NQCI. Binabati ko rin po si Sir Ricky Makasait, ang aming NQCI President. And also po, pa-shoutout po ako sa aking Registrars Department, sa aming kabata-bataan at kaseksi-seksihang Assistant Registrar na si Erlyn Combalisor, and also po kay sa aming napaka-maswerte na nanalo ng 43-inch TV Wow. noong Sana nakaraang all. assembly. Sana all. all, Si Sir Mark Bueno po. And then kay Sir Axel po. Hello po Sir Axel. Sana nakikinig ka. Magpagaling ka po. And sa aming pong bagong JO, si JP. And also po sa aming registrar officer na si Ma'am Madel. Siya po ay kasalukuyang nasa travel ngayon at nagliliwaliw. Hello po, happy trip po and ingat po kayo. And also po, shout out po sa mga construction worker po na still ongoing po ang aming senior high school building. So, stay hydrated po and drink a lot of water para hindi po tayo ma-dehydrate. At saka po sa aking family, sa Yawak family, Avellano family po, sa Maligalig family, hello kayo dyan. And also po pala sa aking kaganda-gandahang pinsan, si Abby Chon. Hello sa inyo po. Magandang umaga. At saka si Kuyang Guard dyan sa NQ, binabati ko rin ng good morning. Palagi palang nakikinig sa sa Spirit FM, yung ating mga kaibigang security guards dyan. Maraming salamat po. Alright, so ngayong araw na ito ay isang kapanapanabik na episode muli ang ating ipararating at sa mga naka-skip or naka-miss nung ating nakalipas na episode nung August 11. Napakaganda, tumutok po kayo ngayon dahil pag-uusapan po muli natin yung tungkol dito sa strands ng senior high school, at ito po ay didiscuss sa atin ngayong umaga ni Sir Lionel Borreo. Yes, Kuya RJ, maraming salamat. Ito po ay para sa kapakinabangan ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa Facebook Live na hindi nakasubaybay noong unang episode natin, Kuya RJ, nabanggit mo. So akin pong inuulit at akin pong malugod na ipinapaalala sa atin pong mga kabataan, sa atin pong mga magulang na na may mga anak na senior high school students na ang atin pong paaralang NQCI ay nag-o-offer din po ng senior high school program. Tayo po ay nag-o-offer ng academic track na may strands na Humanities and Social Sciences. Yun po yung tinatawag nating HUMS. Meron din po tayong Accountancy, Business and Management or ABM. And we also have the STEM, yung Science, Technology, Engineering and Mathematics. At para naman po doon sa mga undecided, we also have the General Academic strand. Alright, so palalalimin natin to. Kasama natin si Ma'am Nancy Honyosa. Ang question, ma'am, ano ba yung kahalagahan na dapat alam mo bilang estudyante yung strand na pasok sa'yo? Ayan, alam mo Kuya RJ, actually, marami pa pong mga estudyante ang
undecided pa rin at hindi pa po nila alam kung ano nga ba yung strand na kukunin nila kapag sila po ay nandun na sa senior high school program. Pero bago po natin ito palalimin o papuntahin doon sa ating discussion na yon, ay hayaan niyo po munang ipaliwanag ko kung ano nga po ba yung kahalagahan nitong ating senior high school program and ano po yung maitutulong nito sa ating mga kabataan o sa ating mga estudyante. Unang-una po, ito pong layunin ng ating program, SHS program, ay matulungan po ang ating mga bata o mga estudyante na makapaghanap po ng trabaho pagka-graduate nila sa senior high school. At ang pangalawa po ay, syempre, i-ready po sila para po sa kolehiyo o dun sa career na gusto nila o napupusuan nila pagdating ng araw. At ano naman po yung kahalagahan o yung matutunan nila kapag alam po nila kung ano yung strand ba talaga na dapat kong kunin. At ano pong connection nito doon sa kurso na iyon. So, ito nga po, yung pagpili po ng tamang track ng mga estudyante, ito po ay naka-align sa kanilang gustong maging balang araw. Kagaya nga po, example, si bata o si estudyante ay gusto po niyang ang maging business owner o gusto magkaroon ng anong mall or ang manager, sales manager o gusto rin po niyang maging flight attendant or maging accountant or any related courses or career na may kinalaman po sa accountancy, business and management. Ito po yung dapat piliin nila ay ABM. Ito po yung pasok na strand na dapat nilang kukunin sa senior high school. Ngayon naman po, kapag gusto mo maging guro na kagaya ko, o kaya ay police, gusto mo ring maging sundalo, politician, or a psychologist, or economist, or politician, ang strand naman po na dapat nating kunin ay yun pong HUMS na tinatawag nating strand, or humanities, and bagay nga po ni Sir Lionel, humanities and social studies, or sciences na courses. So, ngayon naman po, paano naman po kung gusto ko maging doktor o gusto ko naman po maging nurse o kaya ay yung mga mahihilig sa numero na talagang gusto maging mathematician, scientist o architect, yan, civil engineer. Ito naman po ay kukunin nilang strand, dapat po ay STEM. Ito po ay related courses with alignment in science, technology, engineering, and mathematics. Okay po? So, doon naman po sa ating mga anak na mga hindi pa nakakapag-decide, hindi pa alam, undecided. Ano nga ba, parang hindi ko pa alam kung anong gusto kong maging. Marami po kasi mga bata na talagang hindi pa nila alam kung ano yung kanilang patutunguhan. Yes. So, yan po, kaya po natin ino-offer, yan po ang General Academic Strand. Ito po ay para sa mga bata na, yun nga po, nabanggit ko, undecided. Ito pong strand na ito ay tumutulong sa kanila o ina-expose po yung ating mga bata sa iba't ibang career para po magkaroon sila ng mas matalinong pagdidesisyon doon po sa karera na gusto nilang maging sa hinaharap. So, yan lang po. Gusto ko lang pong i-remind din yung ating mga estudyante na selecting the right strand is very important. Kasi po, ito po talaga yung naka-anchor, naka-align dun po sa kurso na kukunin natin sa kolehiyo. At para din po maiwasan natin yung sinasabi nga pong program, bridging program, which is meaning po ay another cost or another gastos. Minsan po kasi may bata na kumuha ng ABM pero ang gusto pala niya magguro. So, probably pwede sila po ay para makapagpatuloy ng pag-aaral sa pagiging guro, kailangan po nila ng bridging program at yun po ay another cost, another gastos po na ayaw naman po nating ma-experience ng ating mga mag-aaral. Kaya po talagang sinisikap ng ating paaralan, lalong-lalo na po ng ating LIS coordinator na si Ma'am Chini, na doon po sa mga estudyante na papasok sa atin ay bago po sila pumili nung strand na kanilang papasukan ay yan po yung inuusisa ni Ma'am Chini. Ini-interview at ino-orient kung ano ba talaga yung gusto o nasa puso mong career balang araw. So, at ang kagandahan pa po, ang kagandahan nito is nabanggit ko po kanina ng atin pong senior high school program is the preparatory stage for college. Tama po. So, ang atin pong paaralan ng NQC ay talaga pong makikita niyo po na tayo po ay may mga outlet. We offer programs which is very aligned with our strand. Unahin ko na po yung ABM. So, sa ABM, andyan po ang ating BSBA program. Tama po. And nabanggit po ata last episode or previous episode na we are currently working on the two programs, the public administration and Yes, tama, entrepreneurship. Tama po. Which is aligned po ito sa ABM strand. And
Doon naman po sa UMS, syempre we have the BS Ed and BEd program for our teachers, education. And ang pinakang fresh po, ang BS Criminology, naka-open po natin this school year. Ito pong lahat ng itong program pong tatlong nabanggit ko, sila po ay aligned sa UMS strand na talaga pong proud na proud po tayo dito sa ating mga programs na ibinibigay. Doon naman po sa STEM ay, as mentioned din po before, we are working and we have the study. We're conducting the study of pre-baccalaureate BS Maritime. Tama, sir? Pre-Baccalaureate Maritime. Yes po. Ito naman po ay under a modified program under STEM na talaga pong sinisika po ng ating paaralan na talagang meron na po tayong outlet ang ating mga kabataan na hindi na po hindi na po kailangan na lumayo tayo kasi talagang mayroon na pong suwak na career path tayo na pupuntahan sa kolehiyo. At yun po ang kagandahan na binibigay ng ating institusyon. Yes, Kuya RJ, masundan ko yung nabanggit ni Ma'am about the pre-baccalaureate maritime. Mapapansin mo, Kuya RJ, yung gusto kasi namin na ang NQC ay maging full package na para sa ating mga kababayan dito sa Infantarial Nakar at Pulilio Group of Island. Nasabi nga natin before, bakit ka pa lalayo o bakit ka pa luluwas ng Maynila, bakit ka pa pupunta ng Lucena kung si NQ naman ay meron na. So mapapansin po natin yung una pong nabanggit na programa, yung we have the UMS, meron po tayong education and criminology na ino-offer sa ating kolehiyo. When we have the ABM strand, meron po tayong ino-offer na BSBA program. At the same time, ngayon po ay sinisikap natin makuha na din yung initial permit for public administration saka yung entrepreneurship. At dahil nga nabanggit ni Ma'am yung STEM, mapapansin mo kasi yung STEM lang ang wala eh. Kasi wala tayong engineering program, wala tayong BS Mathematics, wala tayong nursing na related dun sa STEM. Kaya kasalukuyan, talagang sa pagsisikap ng ating administrasyon, ng paaralan natin, ay talagang sinisikap natin na maghanap pa, ano pa kaya ang kurso ang pwede nating i-offer na masasagot naman natin yung pangangailangan ng mga estudyante natin pagdating sa STEM para masambot natin yung mga STEM graduate natin. At dyan na po pumapasok yung BS Maritime. So ngayon, kasalukuyan pong nagkakandak tayo ng study, feasibility study for BS Maritime, kung ito po ba ay tatangkilikin o gugustuhin ng ating mga kababayan dito sa Metro Reyna, saka sa ating Pulilio Group of Islands. Dahil ayon sa pag-aaral po, ang mga marino sa buong mundo, 30% ng mga seaman sa buong mundo ay Pilipino. At baka po ito isa ito, yung BS Maritime, sa kailangan din ng ating komunidad. Ayun, salamat po, napakalinaw. At ngayon ko lang narinig yung tungkol doon sa course bridging, medyo hindi ko na kasi naabutan yung senior high school. Kaya meron palang ganito, pag hindi align yung iyong kinuhang strand, kung ikaw ay senior high school, dun sa kukunin mong course sa college, mag-undergo ka pala nitong course bridging na ito. Yes, Kuya RJ, may mga ilang sa colleges na gumagawa nito sapagkat alam mo, ang layunin talaga ng ating senior high school program ay talagang maihanda ang ating mga estudyante. Kasi yung ABM, may mga major subjects sila na pang business. Yung humanities, may mga major subjects sila na pang humanities and social sciences. Okay. So ngayon, kung si bata halimbawa ay magi-enroll ng business administration pero ang kinuha niya naman ay UMS, ibig sabihin lang nito, hindi niya nakuha yung major subject ng ABM na dapat ay preparatory subject for business related courses. So yun yung naiisip. Kaya nangyayari doon, enroll siya ng first year pero may additional subjects. Hindi naman talaga siya literal na kailangan mong tumigil at mag-bridge ka muna. Hindi. Sinasabay na natin siya sa NQCI. Kinukuha mo yung mga pang first year na subject pero kasabay noon yung subjects na na-skip dun sa senior high school program. Ayun. So yun po, yung importance. Gusto natin i-emphasize yung importance ng senior high school na matulungan yung kabataan na maihanda siya at makahanap din naman ng trabaho. Kasi talagang nung umpisa ng implementasyon ng K-12 program, talagang samot-sari yung mga naririnig nating komento. Pero ngayon, ito yung importance ng ating senior high school. Alright, so tungkol naman po sa sa voucher program ng ating pamahalaan. So si Ma'am
Chini Ann yung magbibigay ng explanation sa Yes atin. po, Kuya RJ. So, bahagi ako po munang i-explain ano nga ba yung voucher program na sinasabi. So, yun pong voucher program ay subsidy po na ibinibigay ng ating gobyerno sa mga grade 10 completers na gustong mag-aral sa non-DepEd school. So, yung mga non-DepEd school po, yung private school, kagaya po ni NQCI. So, yung subsidy po ay talagang nakakatulong po sa mga kabataan po na makabayad sila ng tuition nila na sinisingil ng isang non-DepEd schools. Hello po, Sir Ricky. Nandito po si Sir Ricky sa ating kinatatayuan. So, mapalad po talaga si NQCI kasi isa po siya sa mga voucher recipient school dito sa Reyna. So, saan ka pa? Dito ka na, huwag ka na lumayo. So, enroll ka na dito sa NQCI. So, and kanina nabanggit ko din po, Kuya, na para ikaw ay makapag-avail ng voucher program ay kinakailangan mo po ikaw ay grade 10 completer. So if ikaw ay grade 9 completer lang, so hindi ka po papayagan ni private assistance education committee po na makapag-apply sa voucher program. So doon po sa voucher program may dalawa pong classification, ang automatically qualified learners and voucher applicant. So doon po sa under ng automatically qualified learners, nandito po si grade 10 completers from public school, grade 10 completers from the state universities and colleges, grade 10 completers with ESC grantees na galing po sa private school. So ito pong mga batang ito ay hindi na kinakailangan na apply pa for voucher. So yun po. Under po naman ng voucher applicant, nandito po si grade 10 completers who are not ESC in private schools, grade 10 completers who are grade 10 prior to 2019 to 2020. So ito pong year na ito ay yung pong inabutan po ng pandemic. So kung tumigil po ang bata ng 2020, 2021 ay pwede pa rin po silang mag-enroll. So if you are going to enroll po naman dito sa NQCI ay tanggap po namin kayo. So ayun po. And then the learners who pass the ALS test and the learners who pass the PEPT exam. So ito pong nabanggit kong ito ay yun po yung mga kinakailangan po na mag-apply sa voucher program sa PEAC. So yung pong kung gusto po ninyong mag-apply ay pwede po ninyong i-visit yung PEAC website, Philippine Education Assistance Committee. Yan po. So inaanyayahan ko po yung mga parents natin na if ever po na may nag-aaral po kayong estudyante sa private school na incoming grade 10 po sa 2022-2023 ay patuloy nyo pong i-visit yung nasabi kong website, PEAC website. At doon po makikita yung mga list of requirements and procedure po for applying the voucher. And kung kuya, kung matatanong nyo din po kung magkano po yung voucher value po ng ating voucher program, from public school po ay bale, ito po ay 17,500 which is 100%. From private school naman po is 14,000 which is 80% po ng ating voucher value. So dito po sa NQCI, meron po tayong tuition fee na 17,500 and ang ating pong miscellaneous ay 2,500 which is equal to 20,000. So since may subsidy po tayo galing sa government, ileles lang po natin yung 17,000 po. So may matitira na 2,500 which is 2,500 po which is payable. Pwede po kayong mag-pay ng kahit po siya ay monthly, quarterly, semestral at also full payment. Yes po. And also po, gano'n na din po ang process for
doon po sa galing ng private school, ileles lang po natin yung subsidy na makukuha, and then yun na po yung total amount na babayaran niya whole year. Paano Ma'am Chini pag halimbawa naman grade 11 ako dito sa DepEd, nasa public school ako, grade 11 na ako, Yes po. tapos nag-transfer ako sa NQ, di grade 12, incoming grade 12, pasok pa rin ba ako dito sa voucher? Ay, nakakalungkot pong aminin, pero putol po yung voucher natin. Dahil po, meron po tayong mga memo doon sa PEAC na kailangan pong sundin natin. I see. So, dapat- Pero pwede naman po siyang mag-enroll sa amin, pero ang tawag na po namin doon ay payee student na po. Babayaran niya po yung tuition fee at yung miscellaneous fee. Pero hindi naman po kami maluwag sa paniningil po ng mga fees ng bata. Pwede po siyang mag-down. Yes, actually ang down payment natin sa sa enrollment ay only 500 pesos for senior high school. Yes. At malinaw ko din yung binabanggit ni Ma'am Chini kanina, yun pong mga voucher na beneficiary natin from public and private school, yung ESC, ang nag-aabyad po ng papel nila papunta po dun sa PEAC ay tayo na po yung atin pong mismong ang NQCI na po mismo. Ang didinawin ko lamang na ang nag-a-apply po nung sa voucher ay yun pong mga galing sa ALS, yung ALS graduate. Opo, galing po sa private grade 10 completers from private school na non-ESC po ang mga nag-a-apply. Kayo po mismo ang mag-a-apply noong voucher program. Sinasabi ko po doon i-visit niyo po ang website ng PEAC website. Yes, tama po. Tungkol naman Ma'am Chini Ann sa mga admission requirements po natin. Sige po, sa admission requirement po. Kuya, di ba naabutan mo pa yung may entrance exam Oo. pagka ikaw ay papasok ng NQCI? Ano po? Yes, ma'am. So ngayon po, kaya po kami ay nawalan po muna ngayon ng entrance exam due pandemic po. So niluwagan po muna namin yung aming requirements due pandemic. So siguro po sa mga susunod na year ay meron na pong entrance exam. So yung kahalagahan din naman po ng entrance exam ay makikita mo po kung saan nag-excel ang bata, kung saan nag-fail ang bata, and then also matatrack din po namin kung saan siya totally strand na So ilalagay. na-advise si Yes bata po, kung na-advise si bata kung anong strand ang dapat niyang kunin. Yes po. Especially kapag inclined ka sa mathematics, so we are suggesting na dapat ay siguro mag-STEM si bata. Yes po, ganoon po. So, sana po ay sa next year ay meron na po tayong entrance exam. And also po sa admission requirements naman po for incoming grade 11, ang kinukuha po namin ngayon ay yung kanilang Form 138 or yung card po, good moral character, PSA certificate, and Form 137. Yung pong Form 137 ay school-to-school based na po. Kami na po yung mag-re-request dun sa previous school ng Form 137 with remarks of copy for NQCI. And then po doon sa galing nga po ng private school, ito po ay para lang po sa mga private school. Ano po, ang hinihingi po namin sa kanila, other requirements ay ang QVR certificate po. Ito po ay yung nag-apply po ng voucher. So yun po yung aming hinihingi. And then po doon sa mga ESC grantees na galing po ng private school ay ESC certificate naman po. So for incoming grade 12 na transferee, so ganun din po yung requirements na hinihingi namin. Card, PSA, good moral, and Form 137. And tumatanggap din po kami ng ALS passer basta meron po siyang requirements na dala, which is yun pong certificate of rating with eligible to admit to senior high school, and also the PSA birth certificate. Ayan po. And for on-site enrollment po, ako po ay pwede niyo pong puntahan sa ating school sa window 4 po sa registrar's office. Ang first step po ay sa akin po muna pupunta, and then the second step po ay sa accounting office, which is magda-down lang po kayo. Kung gusto po nyong mag-down ay
napakamura po ng down payment namin, 500 pesos po. Napaka-cheap po. Ano po, saan ka pa? Oo nga eh. Saan ka pa? And then the third step po is ID issuance na po for ang hahanapin niyo po doon ay ang Sir Marby Portelo. Yes, Ang talagang walang aming- hassle. Walang hassle Opo. sa pag-enroll when it Yes comes to po. senior high school. Wala Kasi- pong appointment ito. Yes, pagdating Diretso sa na sa amin. college kasi Sir RJ, may appointment sila Opo, na dahil tinatawag. po talagang- Pero sa senior high school, diretso na agad kay Ma'am Chini. Po sa college po talaga ay kailangan ng limit at talaga pong madami ang nag-enroll sa NQCI. So palad po talaga kami at kami po ay buhos biyaya po baga kumbaga. So, yun po. Yun lamang po naman ang aking mai-share about po doon sa admission at saka po sa voucher. Alright, so nasa kalagitnaan pa lamang po tayo ng ating NQ Mustahan ngayong pong araw ng Webes. Mamaya sa ikalawang bahagi po ay patuloy nating makakasama sina Sir Lionel, si Ma'am Nancy, ganun din si Ma'am Chini Ann, ano? Kaya dyan lamang po kayo, babalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programang NQ Mustahan dito po sa 92.7 Spirit FM. Huwag kang mag-alala, di mo na Spirit FM, the best! Paano ba ito sinimulan? Alam nyo, 6 na buwan kaming nag-isip, nagtalo-talo kung ano ipapangalan natin sa network ng Catholic Media Network. Nagkakaisa, sama-sama, together, always and forever. Pero bakit Spirit? Una namin naisip, Spirit of God, kasi yun ang makapangyarihan sa lahat. At yung Spiritong yan, binigay din sa atin. Kasama tayo binigyan ng Diyos ng Spirito, yung ating mga kaluluwa. At kasama ang Holy Spirit na tayo bininyagan, ay kasama na natin yan. Kaya kauna-unahan, Spirit of God. Pangalawa, Spirit din nating lahat na kinakailangang maging the best. Kasi Diyos ay the best, kaya dapat tayo din the best. Kaya nga sinasabi natin madalas, pag meron kayo nire-request na songs, dapat the best, ha? Kasi pag hindi the best yun, ibig sabihin top of the chart, wala kami niyan eh. Yan! Kaya nga itong simulain ng Spirit. Kaya ang mga spirits natin, dapat nagiging the best for God and for everybody else ng ating kasambayanan. Si Father Francis Lucas po ito, ang Pangulo ng Catholic Media Network. Hello! Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated, NQCI, excited na excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Lunes at Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Ikaw ba'y taga-real na Karoo Infanta? O tumatawid mula pa sa kabilang isla? Sa hirap ng buhay parang di na kaya. Kolehiyo'y pagpatuloy dahil kulang sa pera. Huwag kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito, empleyado. Oras po natin, 11:38. Patuloy po tayo sa ating NQ Mustahan. Ako po si RJ Caruncho. Tayo po napapakinggan pa rin sa Spirit FM at napapanood sa ating Facebook. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Pwede pong direct message o kaya naman mag-comment po kayo sa ating Facebook live streaming. Kasama na rin po natin ngayong umaga ang Pangulo po ng Northern Quezon College Incorporated sa katauhan po ni Sir Ricardo Makasait III. Sir Ricky, good morning po. Yes, good morning Kuya RJ at good morning po sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Gusto kong samantalahin din ng pagkakataon, binabati ko po si Miss Honey Grace Dig, ang isa po sa aming faculty na behind the scene.
And of course, batiin ko din po si Kuya Ed Jose. Kasama ko po sa sasakyan, naghihintay po siya sa labas. At syempre, sa lahat po ng aming mga kapuso, mga kapamilya, mula po sa Northern Quezon College Incorporated. Binabati ko po kayo, magandang umaga po. And Kuya RJ, gusto ko lang pong kunin ang oportunidad at pagkakataon na maipaliwanag din sa pamamagitan po kasi ng Republic Act 10533. Kung hindi po ako inililihis ng aking medyo malilimutin ng alaala, na-create po o na-establish po yung ating senior high school. And basically, ang purpose po talaga nito ay yung mga makakapagtapos po sa senior high school ay maging handa na. Hindi lamang sa pagtungtong ng kolehiyo, bagkus ay pagkatapos po natin sana ng senior high school ay mayroon ng mga trabahong naghihintay para sa kanila. At napakahalaga po ng diniscuss kanina ng senior high school principal sa katauhan po ni Sir Lionel Borrello patungkol po dun sa alignment. Na pag nagtapos ka po ng ABM, kumuha ka po ng STEM, kumuha ka po ng UMS, ito yung mga courses na nababagay para puntahan mo. Kaya naman, kung ang bata po na nag-aral sa senior high school ay talagang hindi rin naman nagpabaya sa pag-aaral, mabibigyan natin sila ng kasiguraduhan yung po bang readiness nila sa pagtungtong sa kolehiyo sapagkat naihanda na sila kung naka-align lang po. Ang mahirap kasi kung minsan kinuha ay UMS, pagdating sa kolehiyo ang kinuha naman hindi yung align doon sa strand na kinuha niya sa senior high school. At sana makita rin po natin yung kahalagahan po ng existence at pagkapanganak ng Northern Quezon College Incorporated. Sa mahabang panahon po ang NQCI, it's actually started as a community college. Nandun po siya sa loob ng Infanta National High School. And we are very thankful for NQCI na sa pagtutulong-tulong po ng mga sinaunang tao ng bayan po ng Infanta ay natatag po yung NQCI. Nandyan po ang ating dating punong bayan, si Mayor Isagani Pradillada, nandyan po ang Gabino Ibayan at ilan pa po mga personalidad na nagtulong-tulong para malikha po at magkaroon ng kolehiyo dito po sa ating bayan. At sa pamamagitan niyan po, yan po ay nagsilbing ilaw at nagbigay ng pag-asa at magandang kinabukasan sa marami nating mga kababayan, hindi lamang po sa Infanta, bagkus umabot po ito hanggang General Nakar, bayan po ng Rial at sa mga bayan po sa isla ng Pulilio. Sabi nga po, may kasabihan po, the best time to plant a tree was 20 years ago. Talagang napakahalaga na magtanim po tayo ng maaga at pagdating po ng panahon at ng kinabukasan ay tayo po ay magkakaroon ng magandang aanihin. At gusto ko rin lang pong bigyan diin yung pinaliliwanag po kanina ni Miss Chini Ann na sa NQCI po kasi Kuya RJ kung titingnan natin at yung iba po nagkakaroon ng pagdadalawang isip, doon ba ako magsi-senior high school? Sa NQ ay private naman ito, may bayad. Yung pinaliliwanag po kanina, ang pag pumasok po kasi si senior high school sa NQ, galing po sa public school, actually wala na po siyang babayaran tuition fee. Ang babayaran na lang po niya yung tinatawag pong miscellaneous fee. At ang miscellaneous fee po, pag pumasok ka sa senior high school ng NQCI is only 2,500 pesos. Yes, tama po, tama. Sa isang taon. So pag dinivide mo po siya sa 12, ay halos 200 pesos a month lang po yung babayaran natin para sa ating bata. Kaya naman nakakatuwa sapagkat ang NQCI totoong tumutugon pa rin sa pangangailangan po ng bayan. Sa ilalim, alam mo Kuya RJ, sa ilalim po ng ating saligang batas, sa ilalim po ng Article 14, Section 1, ang sabi po dito, dapat daw ay gawa ng paraan ng ating pamahalaan na ang edukasyon ay maging accessible to all. At doon po sa binanggit kong amount, paragay ko naman po ay talagang accessible pa rin at affordable po ang education sa NQCI. At natutuwa din po ako doon sa mga nabanggit na kanina. Kung hindi po ako mali, more than 2,100 na po ang enrollment po ng NQCI as of today. At yun pong ating criminology course, na nagkaroon na po ng katuparan sa pagtutulungan po ng mga manggagawa ng school sa pangunguna po ni Sir Lionel Borrello as coordinator para dun sa criminology course natin.
as of today, parang 11 or counting to 12 sections na. We are counting to 12 sections. Counting to 12 section na, Kuya RJ. And hopefully by the end of the enrollment period ay aabot po halos ng 3,000 ang estudyante po ng NQCI. At siguro mamaya sa pamamagitan po ni Ms. Honey Grace Dig at saka po ni Marby Portelo, maglabas po kami ng announcement sa ating official Facebook page na by Monday ay atin po munang isususpend yung online appointment ng ating mga bata. Kasi mukhang hindi kakasya, Kuya RJ, yung natitira naming panahon para sa enrollment, para makater po yung lahat ng gusto pang pumasok. Kasi doon po sa online appointment, umaabot lang po tayo ng 35 to 40 yung pwede po nating papasukin sa maghapon na meron namang naso sobrang oras pa. Kaya susubukan po natin by Monday ay cancel po yung online appointment at walk-in po tayo. Opo. Pero syempre maglilimit po tayo by 4 o'clock siguro, i-close na po natin at tatapusin lang po natin yung mga estudyante po nating nasa loob. Yun. So, Salamat, Sir Kuya Ricky, dahil sinabi mo na yung senior high school natin sa NQCI free, ibig sabihin na community-based pa rin Opo. ang NQCI. Opo. And yet, nandun pa rin po yung quality education. Yes, sir. Sa kasalukuyan nga, Kuya RJ, hindi ko alam pero baka naman nabanggit na din ito ni na Sir Lionel. Nasa proseso na po kasi, nasimula na po yung pagtatayo ng bagong senior high school building ng NQCI. Ito po ay bilang pagtugon sa patuloy po na pagdami ng enrollment ng school. At sana nga po ay madagdagan pa yung sa senior high school natin sapagkat nabanggit na din ito doon sa naunang programa ng mga taga-NQCI. Kasi Kuya RJ, yung module kasi ng school, at we are very proud to say na ang module ng eskwelahan ay gawa mismo ng mga teachers na magtuturo mismo ng subject. Ano po? Kaya kahit nakapikit, alam po nilang ituro kasi sila po mismo ang sumulat, sila po yung gumawa ng module. At ito po kay RJ, yung senior high school po natin naka-align po doon sa pagtalo nila papunta sa kolehiyo. Kaya naman malaking benepisyo rin ito para sa ating mga mag-aaral. Kaya iniimbitahan po namin kayo sa atin po mga kababayan dito po sa bayan ng Infanta, General Lacar at bayan po ng Real at mga bayan sa isla po ng Pulilio. Bukas pa po ang enrollment ng Senior High School Department ng NQCI at kayo po ay aming iniimbitahan. Sana po ay mag-enroll tayo at we can give you the assurance that NQCI is providing an affordable and yet quality education to our students. And siguro banggitin ko din Lionel, naging bisita rin po kasi ng NQCI si Dr. Mauhay ng private in charge sa private school sa buong Quezon. So yung pong mga nasa public school na nag-junior high school, pwede naman po kayong pumunta sa eskwelahan na kagaya po ni NQCI. Kaya sana sa mga susunod pang araw, magkita-kita po tayo sa NQCI at dito po tayo mag-enroll at sa mga susunod pang panahon, magkakaroon na rin siguro ng magandang basketball court sa NQCI. Talagang inaabangan ng ating mga atleta. Opo, inuuna lang po natin yung ating senior high school building para matugunan po natin yung posibleng maging kakulangan po natin sa mga classrooms dahil nga po sa patuloy na pagdami ng ating enrollment. Kasi dati, Kuya RJ, actually this is a water under the bridge already. Kasi dati ang enrollment po natin halos umaabot lang ng 1,500 to 1,800 before the pandemic. Pero mula po noong magkaroon ng pandemya, nagiging consistent na po si school na hindi na po siya bumababa ng 2,500 pataas hanggang 3,000. Kaya halos doble, Kuya RJ, ang population na ng NQCI. And we are very thankful for that. Siguro hindi naman natin ito magagawa kung hindi rin po sa pagtangkilik ng ating mga kababayan. At pinakamahalaga rin, ang pagtutulungan ng mga manggagawa ng NQCI, ng school management, at syempre ang mahusay na paggabay ang guidance po ng Board of Trustees sa management po ng NQCI. Yes. Salamat po. Ayan, salamat po Sir Ricky. At binabanggit ni Sir Ricky kanina yung tungkol sa
enrollment deadline, no? At saka yung pagsisimula ng klase, siguro patungkol natin yung question kay Ma'am Nancy Honyosa. Okay, so para po sa ating mga estudyante na talagang excited na pumasok, makita ang mga ngiti ng kanilang mga kaklase, ay akin pong malugod na sinasabi at in-inform kayo na talagang on next week ay tayo po ay officially ay mag-open na ng classes na ibabanggitin po mamaya ni Sir Lai na yung ating pong learning modality. At bagaman po tayo ay mag-start na ng klase natin next week, ay patuloy po ang ating enrollment, atin po extend. Honestly po ay dapat po ay today ay last day na ng enrollment ng senior high school. Pero dahil nga po gusto nating intayin at marami pa po ng mga estudyante ang hindi pa po nakakapag-enroll, ay atin pong in-extend para sa kanila yung atin pong enrollment until August 31, 2022. At yun po ay magiging tulong sa kanila para po makahabol at hindi po yun magiging hadlang kung nag-start na po ang class natin next week. Yun sir, siguro ituloy ko na dun sa sa ating learning modality. Sige sir. Bali po by next week po officially mag-start na po yung ating klase. August 22, pero ito po yung August 22 po ay ilalaan po natin para po dun sa ating mga kaguruan, para ma-orient po natin yung mga kaguruan, at the same time para ma-prepare po namin yung mga module na ibibigay po sa ating mga kabataan. So tayo po ay magkakaroon ng limited face-to-face o yung tinatawag nating blended meron po kayong module na ibibigay si teacher, tapos magkakaroon po tayo ng learning at home, online discussion. Kapag po kayo ay wala sa school at papasok din po sa school, yun po yung tinatawag nating limited face-to-face. So sa susunod po na linggo ay yung August 22, ilalaan po natin yan sa preparation ng module at orientation sa teachers. At ang mga grade 11 students po natin ay papasok na sa August 23, kung saan magkakaroon po ng grade 11 orientation, to be followed po yan ng pre-test dun po sa siyam na subjects ninyo. At pagkatapos po ninyo makapag-take ng pre-test, ay kayo po ay ibibigay na po yung mga module natin para po makapag-start na tayo, makapag-browse, makapagbasa, dahil yung Thursday and Friday po natin ay kayo po ay nasa inyong mga tahanan. Okay? So sa grade 12 naman po, that will be on August 24. So yung August 24 ay grade 12 orientation, and then pagkatapos ng short orientation sa grade 12, magkakaroon po tayo ng pre-test sa 8 subjects ninyo. And then pagkatapos po ng pre-test, i-distribute na po sa inyo yung module. And again, yung Thursday and Friday po, gagamitin po natin yon para po dun sa ating pag-browse ng mga module natin. And pagdating po naman ng August 25, ay muli pong babalik ang grade 11 and grade 12 para po naman sa psychosocial support na ikakandak po ng ating guidance officer. So yung atin pong August to October, Kuya RJ, mangyayari po niyan, 3 days po silang nasa eskwelahan. Yung po yung Monday, Tuesday, and Wednesday. And then yung Thursday and Friday po naman nila, sila po ay nasa kanilang mga tahanan. Kaya po tinawag po natin siyang blended or limited face-to-face. Pero pag patak po natin ng November 2, 2022, yan po yung tinatawag natin na full face-to-face na. So yun po yung magiging learning modality po natin. Naka-anchor po yan sa DepEd na Memorandum number 34, Series of 2022. Ayun, so excited ang ating mga estudyante dahil magkakaroon na tayo ng limited face-to-face. Ayan, ngayong school year 2022 to 2023. Meron pong additional si Sir Ricky. Mamaya po, mayroon pang mga ilang ididetalye po si Miss Chini Ann Coronacion tungkol doon sa scholarship na mayroon o ipinoprovide o ino-offer po ang NQCI. Pero gusto ko na rin samantalahin, Kuya RJ, yung mga pagbabago po doon sa eskwelahan natin. Gaya nga po ng sinabi ko, we are very grateful and thankful that through the collaboration, cooperation ng lahat po ng empleyado ng NQCI at guidance po ng ating Board of Trustees, we were able to accomplish different and various accomplishments. At siguro, bagaman at hindi pa po tuluyang tapos yung complete package po ng school management system ng school, Kuya RJ, hindi mo ito inabot kasi bago pa lang ito. Pag nag-enroll ka kasi ngayon sa NQCI, meron na tayong tinatawag na school management system. Ibibigay mo lang yung iyong student number
At nandun, makikita na ng personnel natin yung lahat ng information tungkol sa bata. Okay. Hindi ka na pupunta sa brown envelope, hanapin mo, i-check yung record. So, gano'n na po kabilis Digital yung na pala process. ngayon, sir. Opo. Pagka-enroll mo po, pagdaan mo sa process, akyat ka po kay Marbe, dala mo na rin yung ID mo. Okay. Pagbaba mo, upon enrollment, dala mo na yung school ID mo. At siguro in the next few weeks, few months, kasi nagkaroon po kami ng adjustment doon sa school management kasi wala po doon yung criminology yung kurso pa. So bago lang po ito, so kailangan po siyang idagdag doon sa system. Pero later on, pati yung mga estudyante po natin, makikita na nila online o mabibview na nila yung mga grades nila. So hindi mo na kailangan pumunta kay ma'am, kay sir, kunin ang class card. Kahit nasa malayo ka, magkakaroon ka na ng pagkakataon na ma-view o makita yung iyong grades, ano po. At pati yung magulang mo with the consent ng bata, pwede na ring makita ng magulang yung grades. So pero kailangan siyempre may consent si nanay, si bata para ma-view ni bata yung ni magulang yung grades ng bata. So siguro yun lang Kuya RJ at siguro sa mga susunod pang programa, madetalye pa natin yung ibang mga pagbabago. Yes po. Siguro na-discuss na rin po dito. We are actually very busy doing things for the accreditation. At ito rin si Lionel ang isa sa pinaka-busy doon sa accreditation. Naka-apply kasi tayo RJ doon sa kung familiar po yung mga kababayan natin doon sa Paco COA. Po. At naka-apply po ang ating eskwelahan diyan. At ano ba ang benepisyo pag ang isang eskwelahan ay accredited po ng Paco COA? Ito po ay nagbibigay lang ng kasiguruhan na ang eskwelahang ito ay talagang nami-meet yung standard o quality education na kailangan nating ibigay sa mga mag-aaral. Kasi i-check lahat, Kuya RJ. Lahat ng anong tawag dito? Facilities, curriculum instructions, kailangan naaayon ka at least to the minimum standard na sinasabi po ng qualification po o na sinasaad ng Paco COA at ng Commission on Higher Education. At binabati ko rin po ang ating pong CHED Director, si Dr. Amelio Biglete. Magandang umaga po ma'am at thank you so much sa inyo pong pagsiservisyo sa ating pong rehiyon. Actually, Dr. Biglete is about to retire this month kung hindi po ako nagkakamali. And for further announcement, siguro po ibigay ko na po ang mikropono kay Miss Chini Ann at malapit na pong matapos ang oras ng ating programa. Sige po. Salamat po Sir Ricky and Sir Lionel sa additional information na idinagdag. So, ang akin lang pong i-announce ay doon po, para po doon sa mga batang nag-pre-enrollment noong nakaraang March, ay pinapakisuyuan ko po sana na magpasa na po kayo ng original copies po ng mga requirements na hinihingi po ni NQCI. And para po doon sa dalawang bata na upon checking of their credentials ay may nakita po akong ang general average po ay 95%. Ito po ay si Orozco Carly Morin, tsaka si Swaberdes Kirsten Ninya. Ang jiwa po niya ay 97. So inaanyayahan ko po itong dalawang ito sa NQCI para po mag-apply po ng internal NQCI academic scholarship. So punta po kayo dito and hanapin po ninyo si Miss Cara Soliano sa guidance office. Yun Hindi na lamang sila po. magbabayad sir ng miscellaneous fee. Yes, Dahil sila hindi ay na po. 95 and Yes, 97. pero kailangan po muna nilang mag-apply ha para po talagang sila ay mabigyan po ng full scholarship. And then po, yun pong average po nila ay dapat ay maintaining po ha, hindi po bababa ng 94. Basta po 95 pa rin po dapat. Pag grade 12 sila ay dapat ay sila ay 95 pa rin ang kanilang average. Yun lamang po. Nakakatuwa naman yung mga ganong estudyante, no? Makagagaling. And good choice, dahil sa NQCI sila nag-enroll Yes. para ngayong school year, and for sure naman ito ay malilinang pa yung kanilang kaalaman, madaragdagan Yes. pa. Dahil Ayan nga, Lahat po ng mga bata. yung na mga kabataan natin na 95 ang grade, yan po ay talagang i-merit natin ng full scholarship. At hindi lang yan, hindi lang sa senior high school. Kasi pwede po nilang madala yan hanggang sa kolehiyo.
full merit scholarship pa rin sila kapag yung po ay na-maintain nila at pumasok sila sa kolehiyo ng NQCI. So pwede po nilang dalahin, hindi lang 2 taon, 6 na taon. Pag tumuntong po sila ng college, basta 95 pa rin po yung average nila, sila po ay full scholarship. Ayan, so sa mga may 95 ang grades, inquire na po tayo sa NQCI para ma-avail po natin itong mga ganitong benefits mula po sa institusyon. So ayan, at papalapit na nga po tayo sa paggagayak natin sa ating programa. Maraming salamat sa mga nakasama po natin for today's episode. Baka meron po kayong mga parting message na gustong ibigay sa ating mga tagapakinig. Opo. Muli po, in behalf of Northern Quezon College Incorporated, particularly in Senior High School Department, ang atin pong mga kabataan, graduate ng grade 10 ay inaanyayahan po namin sa aming paaralan. Extended po ang ating enrollment sa senior high school hanggang August 31. Kahit ongoing na po ang klase, kayo po ay i-accommodate namin. Nancy. Ayan, salamat po sa pakikinig. Hanggang ngayon ay nandito ka pa rin. Mabuhay ka. So, po ay marami tayong natutunan, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Salamat po, Nancy. Salamat po sa Spirit FM at kami talagang pinaanyayahan niyo po dito. Lamang po. Thank you po. Maraming salamat po. Nakasama natin ngayong umaga sa ating pong programang NQ Mustahan ang Senior High School Principal na si Sir Lino Borreo. Gayon din ang Senior High School Secretary si Ma'am Nancy Honyosa and ang coordinator po ng Learners Information System si Ma'am Chini Ann Coronacion at syempre po ang NQCI President sa katauhan po ni Sir Ricardo Makasait III and behind the scene kasama natin si Ma'am Honey Grace Dig. Sa mga estudyante po, mga magulang na merong tanong tungkol po sa mga napag-usapan natin ngayon sa NQ Mustahan, pwede po kayong mag-message sa Facebook page ng Northern Quezon College Incorporated at kayo po ay mabilis na sasagutin ng atin pong mga kaibigan sa NQCI patungkol po sa mga proseso pa rin ng enrollment, patungkol sa mga scholarship, patungkol po dito sa mga na-discuss natin ngayong umaga. And by the way, sa Lunes po, muli tayong magsama-sama dito po sa NQ Mustahan para pa rin po magkakwentuhan sa mga kaganapan sa loob ng ating pong minamahal na institusyon, ang Northern Quezon College Incorporated. Sa pangalan po ng bumubuo ng NQCI, again sa pangunguna po ni Sir Ricky Makasait at ng BOD, sa pangunguna po ni BOD President Alan Borreo, ito po ang inyong lingkod, RJ Caruncho, nakasama po ninyo para sa NQ Mustahan. Hanggang sa Lunes po, maraming salamat. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at pumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi sa NQCI. Kung gusto mong maging guro,